diri sa pulong sa Dios. Maminaw ka sa pulong sa Dios, mutuman lang ka sa pulong sa Dios. Ato lang i-absorb ang pulong sa Dios. Dili ta mawala. Praise God. Nalaygon ang Dios. Gawas og walihan pa diri na mao. Kay kinahanglan kapalupod ta, makabangay ta. Amen. So ang ihatag panahon pastoral. Praise God. Praise the Lord! Hallelujah. And that's okay. Praise the Lord! Amen. Dili kita hallelujah. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. At ito sa pagpapalantong sa pulong sa Ginoo. Before that, I just want to have a quick pagpasalamat since sa among pagka-hospital. It's been 2 months. Almost. So, thank you kayo sa inyong mga prayers and sa mga generosity because that's all I need yun, ang prayers o ang generosity because I don't have anything but I have faith that God is with me. I believe si Lord yun tanan may nag-exulti, nagtandong sa atong tanan. And because of that, because of your prayers, because of your generosity, because of God's faithfulness na nagsaan sa iyang mga pulong, I'm here today. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Salamat din kayo for kaduha ko na hospital. Ang first na bill na ko sa unang pag-hospital is 300 plus, 385,000. The second is 111,000. Almost, adilig yun, alagi almost 500,000 kung kwintahon. But, ang katong 385,000 is gi-withdraw tanan ang mga doctor's fee. Nahimo na siyang 110,000. So 270 ang gi-withdraw sa doctor's fee. Nahimo na siyang 100,000. Pero ang billion is 385,000. What a mighty God we serve. Amen. Okay, manitog ka? Dili na ako maglangan kay makita man ninyo akong testimony sa akong Facebook account. Ako na magibutang dito tanan para dili nako diri mahurot ang oras para sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Okay? The next slide daw. Ay na atong key verse. Okay, 1 Timothy 4:12 in every version niya akong nakuha. Okay, ato ito nga ng pagbasa. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful moment that you have set already to listen, to learn from your words, O God. Help me, Lord, your servant. I am nothing apart from you. I'm not able on my own. I am so limited, Lord God, but it is you that I allow to speak through my life, through my body, through my voice, through this life that you have given and extended on me. Let it be your word be clarified. Let it be your word mahimo ginongyano, klaro sa matag usa, sumala sa masabtan, sumala sa capacity to understand. Help us, O Lord, because we know, nga ikaw ang Diyos, Lord, nga ibon yung mas nakaila sa matag usa, unsay among gikinahanglan. Asa kami nga dapit, kinahanglan, Lord God, nga matudluan or makakaton, O Diyos. Let it be, Lord, nga wala exempted. Gikan sa labing bata, hangtod sa labing hangtong nga natin hikaron, walay exempted sa pagkaton sa imong mga pulong. Let it be, Lord, ang imong himaya, ang imong pag-uban, ang imong pag-iya, ang imong mahong, may mga gaharing nining orasan, nining adapit. In the mighty name of Jesus. Amen. Yun ang likod na. Okay ba? Balik daw sa kuwan. Wala to, set up ang remote, no? Sige lang. Dihan na lang. Okay. Set an
pubos. But still, in line gihapon siya nga iset nato ang atong kinabuhi as example. Or iset up nato ang atong kinabuhi as example. Amen? Klaro no? Masabdan na. Okay. Next verse. Slide. Introduction. But that's the thing. Pastora, iset na to ang atong kinabuhi as an example. But how? Kay ingon man sa verse, diba? Unsa to? Upat ba yan to? Set an example in faith, in conduct, bago pa ito ibasa, no? Para na kami memorize. In love, and in purity. Ito? Balikod daw? Sa unsa ta mag-set an example sa letter F? Kusgi, letter F? Then letter C? Love, faith, and klaro mo ngayon, naman sa slide. So, kanadaan mo ngayon memorize is F, C, L, O, P. Pero pwede na po balihon, C, L, di ba nagay na ko? C, L, F, P. Conduct, love, faith, and purity. So, saan na to nga makuha na to na or mahimok tang example anak ng mga butangas a Christian. Again, we are not wala ta gikaman ani nga mahimong example tungod kay unbeliever pa ta. This is a command sa tanang Kristohanon. Magaling wala ko nag-live kay naay mga friend na ko nga unbeliever and para gid ni kani kawalis para gid sa mga Kristohanon, specific para sa mga Kristohanon nga mahimo tang example. This is where how to set ourselves as an example in speech, in conduct, in love, and in purity. Kailangan na ana siya tanan ani nga pagka-example nato. Kung saon nga makita ni sa ato in how, kung saon, in what way nga mapakita nato nga example ta sa pagtuo, sa buhat, sa paghigugma o sa kaputlik. So, asa nga paagi or sa unsa nga pagpakita og example nga mailhan nga Kristohanon kita nga dunay pagtuo nga maayo ang binuhatan nga mahigugmaon ug putli kita. Asa makita kung saan nato pag-proof or kung saan nato paghimo sa atong kaugalingon nga mahimo tang example of these things as Christian. Actually, background gamay. This is Paul who wrote to Timothy, a young pastor or a young servant of the Lord, nag-i-in charge sa usa ka church. And basi mo nga pud bang mga idaran diri ba nga para sa ako, idara naman ta. Di na nato na ilimod. Di na ta teenager. Ikan sa ako andiyan, mga idara naman ta basi mo ta para naman na sa youth pastora. Well, kung giingnan ni Pablo si Timothy nga batan-on nga mahimo dapat siyang example. Unsa pa kita nga mga idara na? Dapat gani nahimo na daan tang example. I expect na kitang mga idaran is kani murag recap na lang ni sa ato because we are already doing it. But again, pwede tang mapahinumduman, pwede tang ma-recall, pwede tang makorek pagbalik nga ay uudi no, nakalimot day ko. As a Christian, dapat mahimo kong example. Si Timothy man gani nga batan-on pag-iingnan man gani ni Pablo nga dapat mahimong example. Usa pa ka ako nga mama na. Usa pa ka ako nga papa na. Lisod pud kaayo no nga dugay na ta Kristohanon or idara na ta sa pagka-Kristohanon pero dili gihapon ta example sa mga batan-on nga Kristohanon. Amen. That's why walay exempted. Kana bitaw bisag ako prone ko sa hayani tungod kay mabawali lagi ko. Prone ko anang giingon sa OHB nga. Alam ko na yan syndrome. Nadatay sakit nga pagsugod pa lang sa speaker o basa sa verse, nadatay tayo huna-huna nga alam ko na yan. Kabalo na ko sa ipasabot na nakawali. Kabalo na ko sana, di na ko maminaw anak. Natay nga na usahay. Ako usahay makuad ko kay syempre lagi nagtuon gyud ta sa Bible, eskwela ta Bible school, nagtuon ta permi sa Biblia. Syempre ako po isa ko sa nakuha
list of delivering the word of God. Amen. So when I thank God, a lot of times I can be, I am a listener also. Pinaka-Sunday ko, hindi ko magwali or talag sa rabay, hindi ko magwali. Sa Sunday school, kung hindi ko magwali sa Sunday school ko, but in this season, gikan sa ako pag-isolate, wala ko ng Sunday school, gihatag sana ako sa president sa youth. So I am a learner there sa Sunday school. Nagapaminaw ko dito because that's it. No, dapat example ta, managingon to be a teacher, you should also a learner. Amen. Praise the Lord. Salamat niya na. Okay, how? That's it. Isa lang ang question, klaro, dalion na to ni, kaya dapat alas 10, mauman ako. How to set ourselves as an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Okay, next slide. Una nga dapat na to bantayan is being a learners. And second Timothy, si Timothy gihapon, giingan ni Pablo, is study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. As patan-o, nag-iingnan ni Pablo, na dapat dili ka katamyan, dapat do not let yourself, kuno, ayaw tuguting at tamayon ka, tungod kay batanon ka lang. Set an example instead. Yung ginan pag niya nga, study to show thyself. As an example, mga igsoon, o ganin ang set siya ha, pasabot sa set, kung wala pa kaani, pwede pa rin mong buhaton. Amen? Pwede pa rin mong buhaton. So wala talagang ingon nga, wala dahil ko anak. Yes, we should set. We should be a learners. We should study the Word of God. Nag-research ko, pareha po sa mga batalyon pa, nag-research ko, unsa gid ang pinaka-problema or unsa ang issue or unsa ang pinaka-need sa mga Kristohanon in this generation na naanay social media. Na grabe na taka-prone sa information, grabe na takadali kayo makakuha information around the world. We are globally informed. Dali na kayo catch up sa information sa tipong kalimutan kung gusto na to tungod sa mga apps, tungod sa social media, I mean. Okay. But sa diyan nag-research ko, unsay problema sa Kristohanon? Unsay nasa prone na problema ang Kristohanon in this generation? Kabalo mo unsay tubag sa Google, daghan man na, pero pinaka-specific yun dito, first and foremost is Christian illiteracy. Illiterate daw sa pagka-Kristohanon. Imbis na ang kalibutan i-increase ang knowledge, ang mga Kristohanon na illiterate. Kaya mas ni-adapt na sa knowledge sa kalibutan, sa fastest way of having information around the world, na neglect na nila nga i-priority ang pag-study or pagkat-on sa pulong sa Diyos. Mga ganina ang Bible apps, mas dagan man nag-message ang messenger, mas muna ginatong i-check. Mabalik mo na po ako ni katong mali na ko sa vigil. Usahay, pag cellphone maguba, sa gamay pa'y daot, palit na tagbag ko. Pero itong mga Biblia, ipanganay na. Atong mga Biblia, isang kabuok, hangtong sakto, di kita kapalit. Ang makita diha ako sa eager na mutuon sa pulong sa Diyos. Kung you want to be inspired, kidaan na imong Bible, you can buy a new one. Namo ka na akong Bible na bago nga ginagamit kani? 285 para ni sa PCBS. Ayaw wala to Bible. Nagkabiyan na gana ako, nabiyan ako sa Tikala, nabiyan ako lang. Sa asa ko, daghan ko mabiyaan ng mga Bible, mga books, mga gamit. Kaya sa asa mo ko ang bak. Kani bago na akong gipalit kay kanang gusto ko nga, pag kuwan ay bago akong Biblia mo na mas ganahan na pag bumabasa. With the simple nga, nakalimot ko, pero ingon man yun nga study to show thyself para daw asa, mahimong approve ang atong kinabuhi sa Diyos. Kanya, example data kung dili approve ang atong kinabuhi sa Diyos. Could be an example kung kita mismo, dili man ay approve ang atong kinabuhi sa Diyos, dili kita mahimong example sa atong isig katao, sa atong isig kakristohanon, or sa mga nagsunod sa atong nga generation. Amen. Hangak ng pastora. Study. Mas dagan pa tayong memorize ng mga issues sa Pilipinas, around the world, mga problema sa Pilipinas. Memorize na to ang tanang Senate hearing kung sa mga nagapanghitabo. Pero
basic literacy. Kanang kabalo ka mabasa o musulat. The next is, kalimut na ko dahil. Ang next na literacy is comprehension literacy. Kabalo ka mo sabot sa imong gibasa o sa imong gisulat. Ikatulo, to function. Kanang atong imong gisabot, imo nang i-apply. So kung Christian illiteracy ta, so naday sa ato nga wala nabasa, naday sa ato nga nagbasa pero wala kasabot, o naday nagbasa, nakasabot pero wala mo function. So bakit ito yung problema sa Kristohanon karon nga panahon? Salamat kay walay ni amin. Wala day na diri nga problema. Praise the Lord. No? Sige lang isip man ato tong kaugalingon. Dili ta mag-condemn sa tong kaugalingon. We are here inay mo katapad nata diri para maigo. Yes, ayaw pag-ingon na dapat na ato si brother si sister wa man simba, dapat igo to siya. Ayaw inay, ikaw ang naa diri karon, ikaw ang dapat nga moingon nga niadhik para maigo sa pulong sa Ginoo. Kasi ano ba kayo mamahig-bahig pa ta? Pag natay kuan nga murag maigo ta mo sa itong katapad, ingana jud ka bayan. Wala dayon sa katapad papasumangin dahil para sa katapad mo na nimo. Si kuan gyud na ba? Siyod gyud ako kanina sa una. Di na lang gyud makaingon agay. Aray ko. Kato mga niya ginagwali ko, sakit magyud manakit magyud no. Mapanakit magyud ang pulo sa Ginoo kay para asa man day. Para sa tambal ba, sa injection ba, murag tagitangbalan sa ospital kan mas matsari ganit kay impira. Ang ako dili murag dala ra ni pang injection ba para magbukat ang vitamins pero sakit lang gamay. Para pumapaksyon pud ta. Wala usahay lagi mamahig-bahig pa ta di na lang tama kayong aray ko. So ito ni Agi I glorify the Lord kay nindot ko ba na ay back na ay assessment or na ay feedback I mean. Mabitaw ko usahay to have my self-assessment sa akong pagwali mag-record ko or mag-live ko. After that, mag-assess ko sa akong pagwali kung asa i-improve, asa itanggalon, asa ikuan ako, i-enhance. So I thank God kung na mga feedback. Na yung mga panahon nga negative ang feedback nga, basta na rin ko kasabot sa wali ka English kayo. Okay. So wala nga, human ako English, basta sa English, or speak sa English, akong bisayon. Napuiban mo yun, taas sa kayo. Napuiban mo yun nga, paspas sa kayo. It's okay, para ma-assist na akong mawgalingon. Pero last time, na iniingon sa ako nga, Pastora, thank you sa pulong sa Ginoo, pero taray. Sakit siya, pero thank you. Anong nga na bitaw kaandam mo bitaw ang kapton, dili na mamahig-bahig, di na manutlo sa uban. Kanang siya na mismo music ko galingon nga, thank you kay sakit. Pero salamat. Kanang sakitan pero nagpasalamat. Di kay ituyok magiging mo nga ipon ko. Amo na among weakness as a preacher kanang bitaw pag managwali niya sugaton ka or sugaton dayon ka sa kuan nga grabe ako giyang gigugay na ba. Kanina tato salamat ha kay naging mo. Kanina tato no pasabot you are a learner and you are an example sa tanang Kristohanon or bisan sa dili Kristohanon nga kaila sa imo. Dili ta magpakaaron nun, dili ta magdapat alam ko na yan. No? Every time, yes, I study the Word of God, pero pag naimang hinap magwali, ako yun eh, para ni sa ako. Bisang pagkinsa, bisang pagbata sa kuha. Kaya dili aksidente nga nung na ako. I am a learner. I am a lifetime learner. Just like Timothy, we should study para ipakita nga itong kaugalingon na approve at ubangan si Diyos. Dili ka pwede mo yung Kristohanon ko pero wala kayo nakatunan as Christian. You are Christian illiterate. Isod kayo, bright ka sa kalibutan, bright ka sa tanang issue, bright ka sa tanang mga unsay naa sa reels, unsay update, unsay tawag na kaning viral. Dali kay ka makauna kay ka sa pagkahibalo. Pero kung unsay words ni Lord this day para sa imo wala pa ka nakasayod. Manang daghay Kristohanon dali maluya pag sa pagsulay. Kay walay gihugtan nga pulong sa Dios. Manang ang next pa yan sa paghuman og research Christian
Kristohanon na sa titulo, amot ang parehistro ba po lagi pagka-Kristohanon? Remember, nga nung issue man kay pastora ng Kristohanon yun sa titulo or ng parehistro yun ta. Remember nga there is a book in heaven, libro sa kinabuhi. Kung ingon ba yan diha nga ang walay ngalan, itambong sa linaw, makalayo. So we should register our name on it. O dapat dili lang tama sa pagrehistro, atong kinabuhi. Kung dili nato makinabuhi, kung dili nato katunan. Mag-learn ta. Di ta mapakaroon nun nga. Okay, ramay ko, kaya ramon ako. Ako magsakit, bitawang duman ka na. Wala na ganit tayo sa uban nga religion, sa uban nga denomination, na sila discipleship. Kanang, pag may discipleship, daghan may klase. Ang Assembly of God, dili kayo nga na stricto, pero sa uban yun nga mga relihiyon, kabalo ba mo? Ang ilang mga disciple, tanang lihok, gimanmanan. Tanang sayo, matik badlungon. Tanang buhaton, monitor. Nga na ang discipleship, niya dapat, sa asa siya, nagunsa siya, o sa desisyon, kabalo ang nag-disciple. Sa ato diri, sa school na lang ganit ta makatudlungan, makastudy, nga makapangutana ta, pero gamay ra gyud mo abot. Tungod ba kay sayo? Remember sa Old Testament or sa mga Israelita, whole day yun ang ilang pagsimba sa Diyos. Gabi pa lang andam na ang ilang inginahanglan para sa pagkauma sa pagsimba. Kaya mo reklamo ta anong sayo mga bulbul. Ako, dili sa pag-boast, pero since na naluwas ko, ang simba ginamo sa isla po, dili ko mabaguhan diri kay alas 7 gihapon. Sugod na gid na, manang ko mabaguhan na anat na gid po ko. Pero naka-experience po kong simbahan parehas dito sa Bilyangan ng Gaila Pastor John. 3 years mo po ko dito kapin. Alas 10 gid ang ilang worship. Alas 9 ang Sunday school. Experience po ko gingana. Pero dili disod sa ako mo adjust ani kay anad ko. Pero bisan palagi siguro alas 5 ang simba. Kay literate naman ta, kabalo naman ta, i-priority dapat si Lord, kaisa ra sa isa ka semana, isa ra ka adlaw ang ipangayo. Unya, mantiniran na pa natong isa ka oras. Nga magkamulo pa dyan, dugay na po na siyang buwali mo. Dugay na magiging siyang istorya, daghan mo yung English, mga rompa yun ang iyang mga pronunciation. Ato pag yung, mabitaw, magkinto na may pressure kayo, may magwali ka na panahon, mabitaw din na na ko, yung pinusay akong testimony diri, kitaas kayo kung mag-testify ko, kay kadaghan din sa lipot sa ginusa akong kinabuhi. Dito na ako sa Facebook. Nganong na ako yung Facebook, nganong nag-open ko, pagka, yung pa nila vlogger, nga bukot-bukot, but I praise God, kaya nakasweldo na ko, ang first na akong sweldo, yung first plot na ko, dito nag-isolate ko, na malihog ko. Nga, i-withdraw ko, ako yung bank account, ipasa na ko sa line bank account na to, dito sa pagkauban, yung ipahatag na ko dito as first plot. May rapot to, madili ako yung nakadawat, kaya ano, matintal ba yun. First plot, wala na akong ikuhaan. Ang nakuha na to is tax ra. Dahil praise God, kaya nakatax na ko sa gobyerno. Grabe na ba akong benepisyo sa gobyerno, kaya PhilHealth, PWD discount. So thank God, kaya naanak ko tax tungod sa akong Facebook na income. Pero gamay ra siya ha. Di pa siya makapalitong car. Basta kay honor na ko si Lord anak. Ngayon ako yung Facebook account, nag-learn manggod ko nga pag matigulang na data, wala na ganahan maminaw sa atong mga istorya. Wala na maganahan maminaw sa atong mga testimonyo. Bisan pag sa kanindot, kaya mo ingon dayon ng mga batanong sa una, naman na ay bagto karon ng mga testimonyo nila po, nga mas nindot or mas pinasahit. So I need to prepare myself, nga basi ko na maminaw sa akong buhon, every kadaugan, every experience, i-share na ako karon. Para pag matigulang ko, dili na ako kinahanglan mangitan, maminaw ako ba, kaya naitabo sa ako sa una, bitaw ka na naitabo sa inyo karon, naitabo po na sa ako, di na ako kinahanglan maging anak. Because I already made it a document on my Facebook account. O bisa pa mag-shutdown, nabasa na lang sa daghang mga tao. And I praise God, sa pag-post ko, kita diri atong attendance, ibutang talang 100 ta karon. Pero sa Facebook, maabot og 1,000 ang makakita sa akong post, sa akong mga wali. That's why I say to the youth nga, I have a different pulpit. Dili lang kani akong pulpit ang simbahan. I have a pulpit on Facebook. I take it as an advantage para po hindi na ako mangitag kayo yawan, kaistoryahan, mamugusto ko mapaminawan
Jesus replied, ingon siya, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. Malit yun kaayo nga iliterita sa pulong sa Dios. Mao nang magtuon na ta, amen. Okay, next na ta. Amen naman mo. Okay, this one. Usaon na to, asa pud mailang ang Kristohanon ta nga natay pagtuo nga pure ta, nga mahigugmaon ta o sa atong kandak. Mateo 15:18 no? Gikuan man ni Pastor itong yagi. Matungtong pa mo sa mawali ni Agi. Okay, memorize pa ko ba? Gikan sa kanghana, sa pastor. Memorize pa na ko, gikan sa kanang Thanksgiving. Okay, but the words you speak come from the heart, and that's what defines you. Ang matag pulong daw na imong isulti gikan sa imong kasing-kasing ug mao nay makapahugaw nimo. We should be an example sa atong pinulungan, sa atong pagpanulti. Because bisan pagmoingon ka, Kristohanon ka, present ka pirmi sa simbahan, dasit ka sa buluhaton, pero kung imong pagpanulti dili panalangin, maka-question ang makapamati. Nakakatpon bagid kani siya. Sa maging gikatunan nga nang kumusulti siya kung puno man sa hatred, puno man sa mga kalisod, puno man sa problema. Wala kay madungog na panalangin, wala kay madungog na testifying. As a Christian, to set an example in speech, dapat mahimot ang speakers nga puno sa information. Dapat ang atong pagpanultinan makatunan ang makapamati. We are an example sa tao nga although yes, dili kabalota sa issue sa kalibutan, kabalota sa law sa kalibutan, kabalota unsay nahitabo sa kalibutan, but above all, we are full of information when it comes sa pulong sa Dios. Dili kay matagbuka sa atong baba problema, matagbuka sa atong baba kasakit, matagbuka sa atong baba pagmahay, matagbuka sa atong baba kasuko. Example ba na sa Kristohanon? Kabalo mo, pasahon na to ng James 3:1-12. Diba, suko na si Pastora para may basihan. Sahon na to, palihog ko be. James 3, di naman kung mahigaw diha kay taas. Wala na may laing verse na anak kasumpay. Okay. Pwede Bisaya. Cebuano daw. Okay, mga igsoon ko, dili managdaghan ka mo nga mga magtutudlo. Kakuan, kahangak. Balik na lang, be. Hangak kayo, daghan kayo. Not many of you should become teachers. My fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Nga dili ka muna tanan kita magtutudlo, kaya mga nagtudlo, mas stricto daw ang hukum para sa amo. Mo nang crucial na kayo magwali. Dili lalim magwali. Kaya una may hukuman sa among giwali. Okay, next. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect. Kung dili daw ka masayot sa imong pagpanulti, perfecto na ka. Able to keep their whole body in check. No? Kabalo na silang control sa ilang kaugalingon. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Kanak itong kabayo, gamay na nga ibutang sa ilang bakbak, pero dalhon kaniya kung asa kang madto, tungod ra ng gamay nga butang nga naa sa iyang bakbak. Or take ships as an example, kanang barko. Although they
pwedeng masunog sa gamayng kalayo. Hindi ka so gani mag-translate, no? Mura mag-foreigner atong speaker. The tongue also is a fire, a world of evil. So ang dila sama sa kalayo, kalibutan sa kadamutan. Imagine that, grabe ang dila. Among the parts of the body, sa tibok lawas daw ang dila ang pinakadautan na parte. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Tungod daw aning dila, makapabitbit sa ato sa impyerno. Hallelujah. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. Tungod ra sa dila, pwede ni mo mamanso ang tanang ayupan sa kalibutan. Grabe yung dila. But no human being can tame the tongue. Pero wala daw unay tao nga makamanso sa dila. Grabe no. It is restless evil, dili makapahuway sa pagkadautan, full of deadly poison, puno daw kuno sa hilo nga makamatay. Next, with the tongue, this is it, mga na mga Kristohanon, with the tongue kuno we praise the Lord and Father, but with it we curse human beings. Gamit daw nato ang dila sa pagdaig sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Gigamit sa kuno nato sa pagtunglo sa atong isig katawo. Who have been made in God's likeness. Kabalutang atong isig katawo gibuhat pod sama sa dagway sa Dios. Sama ka nato. Next, out of the same mouth came praise and cursing. Isa lang kabakba nagikan ang pagdaig ug ang pagtunglo. My brothers and sisters, this should not be. Dili ni dapat mahitabo. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede ba daw nga ang tampang nga tubig kung parang magikan sa usa ka tubod? My brothers and sisters, last verse, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Dili ka makapamunga o bear olives kung fig tree ang imong punungan. So sa imong sinultihan, may balaan kung unsa ka nga punungan. Kung Kristohanon ang imong kasing-kasing, kung tinuod ang imong pagka-Kristohanon, makita sa bunga sa imong sinultihan. Mabita ang sakto. Mr. Christian, trabaho ko sa Facebook. No, kanabito. Sa Facebook na ang makita dapat sa ato is either testimony. Ang akong ginagawa niyo is, kung dili information, usahay, hindi na kita competitive sa ubang information. Motivational man lang dapat ang mabatik nila sa ato. Or testimony, kung yun sa tapag luwas, pag-ayo, pagpalabang sa Ginoo sa atong mga pagsulay. And it should be dapat entertainment, naghandli gihapon. Kanang ma-entertain ka, magpakatawa ka, pero walay kalaswaan. Pero usay, ang mabasa na ito sa mga Kristohanon kay dito man mga away. Gamayng bigil. I-announce tayo dito, kinsa dito, unsa day ni, nga nang puti. Puro reklamo, you should be a manager of this world. You should be a solution of this world. You should be a redeemer. Ay giredeem na ka ni Lord. You should be someone na may example. Na yes, na ay problema, na ako ang problema, but we can make it. Kaya na ito ni. It should be motivating ang atong mga pinulungan, ang atong mga speech, either sa sulat man na, either sa post man na, either sa notes man na, either sa kinabuhi man na. Dapat motivating, informing, and entertaining. Di po dapat mawalang entertaining, dili dapat boring ang Christian. Amen! Dili boring may mong Christian, it should be kinahanglan creativity. Amen! So, that's it. Dili pwede. Mabitaw lang na issue, kaya nasa Facebook, no? Katawaran din ninyo guys, akong mama, oh, grabe mga guys, simbahan, praise the Lord, hallelujah! Pero pag uli sa balik, grabe kayo iwan. Lagyan mo yan nakalilita na, no? Grabe mo na siya mo dahil diyan, pag uli sa balik, diyan, ano mo na iwan? Ano mo na? Asa si Juan? Kaya hindi mo mga awalo. Praise the Lord, pero pag uli sa balik, mga gaya mo mga awalo. Pag upagahit na nagsimba ma. Amen. Alam mo, wala pa ako nag-invalidate na
consequence. No? So kay kung imo pagkasabtan, samot na mo palayo. Alingiing sa ilang paminaw ang dagang istorya. Labi na kay para sa ilang one word, one statement na puno sa wisdom, enough for them. Ako anak ko dito, grabe ng Israel, mo gani na maminaw kay annoying na paminaw. We should not be annoying. We should be speak with wisdom. Gikan sa Ginoo, specific but with wisdom or creativity. Dapat we are creative in words. Or dapat maguna sa ta sa appreciation ay nato sudlo ng pangasaba. Kabalo mo anang bata nga kinahanglan kuha ang dugo kay ipa-check up. Di ba mangalinga sa gina? Ang buhaton sa mga nakapanid mo ko sa mga nurse kay pero minti mo ko sa ospital. Ang buhaton nila sa bata kay ilasang buhawaon. Ilasang buwan na bibi mo lagi na. Pero nang sikreto na direct injection. Ingana po ta dapat kung may ang disiplina. Pero tik sa lahat ng wisdom saan man ang pastora nangayawa sa Diyos. Okay. Dapat ni next na verse wala na no. Okay, that's it. Dapat ang atong bakbak dili duha ka tubod. Kung nagdayeg ta sa Ginoo, grabe ta mo dayeg dapat pagod sa balay makaingon pud ang mga anak or ang imong bana or ang mga anak or ang asawa makaingon ko siyang bana nga. Praise the Lord po. Amen. Lisod, no? Pero sige lang, next. That's just na yun. So sorry, na na. Okay, kung ito 5 minutes. Doers. Okay na, example. Naki mga tao. Nanong tingin ko gaya na mga anak na dili na maminaw sa istorya. Because ang children nowadays or ang youth nowadays, short ang ilang attention lifespan. Short span. Attention span, short na ang attention span. Ang ilang attention, dili na sila makatinirog taas o dugay. Mabitaw na reels, nga pila lang katapat ka seconds, mahuman ang imong video, kay di na sila ganahan nga mo tinirog dugay, gawas kung engaging ang ilang makita. Or interested sila sa ilang gitanaw, o tinir na silang pila ka minutes. Pero pag dili ka din sila ganahan dayon, walay nindot, walay motivating, dili informative, or dili entertaining. Next na dayon na. Ang mga batanon daw karon or most of the Christian today, bisan pag kami, mas ako, bisan pag usahan ako gwali sa inyo nga tinuod ang Dios, kanang maka-overcome lagi ta sa mga challenge kung wala na akong nagibuhat, kung wala na nakita sa akong kinabuhi. Kung pag-abot sa pagsulay ningon ko dili man, gyud mo tuo sa ko Dapat makita sa atong binuhatan. Kabalo ba mo sa mga trend sa Facebook po. Nganong na ay mga dali na click na mga video, aside sa gwapa sila, nila bilang kamera, o dagan silang followers, is kanang while nag-istorya sila, na sila gibuhat. Because ang attention daw sa tao, dili na siya mag-focus sa imong tingog. Ang attention daw sa tao is dali makaptive kung nakay gibuhat while nagsulti ka. Pero kung tama na ka sa istorya, o walay sila makita sa imong buhat, hindi na sila musunod sa imong ha. Abantay mo ang mga amahan, direct. Sa pagwin ko sa imong anak na teenager na, anong nanigarilyo makaluwa mo kung nagtudlo na sa imo ha? Matana pa dyan ka no? Wala bitaw ka nagtudlo. Pero kay nakita na sa imong binuhatan. Gisundo. Napabay amin? Nanong inuman niya akong anak, huwag ako nagtudlo, hindi nga mo inom. Nakita mo ka man inom. They are prone of doing the things na nilang nakita na imong gibuhat kaysa sa imong gisulti lang. As a Christian, we should be doers. Ito sa verse, James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Kung naminaw na daw ka sa pulong sa Diyos, unya wala nimo gibuhat, gilimbungan na nimo ang imong kaugalingon. Dagan sa ato, bisang aminaw nga rin tanong, magduka, ginta, apoy na masing paminaw, pastor, uy! Higi lang. James 1:22, James 2:26, nasumpay manin ako, di mo man na-delete din una. Okay, James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without death is dead, yapon. Ang pagtuo, mawalay buhat, patay. This is it, the functional literacy, di ba? Katong literacy, nga makabalunat ang function sa ato
ourselves as an example. Si Timothy manggaling na batanon, gihingan nga ngayon example. Magbuhat daw siya. Abi niyo kung basahon pa ninyo na nito ba yung passage? Ingon nga ayaw undang sa pagsulti, pagwali, pagdasig. Ingon diha, pagwali, in season and out of season, o bantay ang imo sinutian, kay maluwas mo ang imong kaugalingon o gagamatik kanimo. So be an example. Dili ka pwede may mong example nga tama na ta sa istorya, bito na to itong mga nakasimbahan o usahay ato rang ihatod. Kanya mag-expect ta nga Kristohano na sila. Kanya ikaw nga naghatod, ikaw nga ginikanan. Wala nila na nakita sa imo, mas musundog ihapon sila sa imo. Because they are both on doing what they see nga gibuhat sa ilang nakita sa palibot kaysa sa ilang nadumog. We should be doers as an example. Amen. Sa ganito, learners, speakers, doers. Matulad di man may speakers kaya di man may magwawali. Speakers may sa inyong panimalay. Mas taas pa gani mo speaker kaysa sa mga sawali ng school pito. Ay tibong adlaw na sigiyaw-yaw ay undang. Pati natulog na nang ngay na sa res nga mga bana kay magsakit na ang ulo kay ang asawa kada pagsunod sa balay. Sangsangan na porta para mahilom. Lain po na kayo madungog sa Kristohano no nga pati ang mga Kristohano ng mga nanay ingana na po ng kinaiya nga kung sangsangan o porta yung pamahilom. Ano magkita na ta sa WM. Okay, maso na ito na dito. Okay, next na ako na verse sunod o conclusion na. Okay, conclusion na. Asa na mo? Dahil na mo. Praise the Lord. Being a learners, speakers, and doers is where we could prove our faith, our conduct, our love, and our purity. Sa atong pagkaton, mga bata makita man, yes, dili perfect akong ginikanan, pero nagkaton sila. Yes, dili perfect si pastora, pero nakita nato nga nagkaton man po sila. Yes, dili pa sila ka-adapt sa kalibutan, sa kainan sa kalibutan, pero naningkamot sila. We are an example of being a learner. Dito magpakaroon nun nga, kabalo naman ko daan, madaugo na, dili. May ayam an example, di ba, sa Facebook, ipakita kaya na ako, nga nag-suffer po ko, even Kristohanon ko, na ospital po ko, nasakit po ko, nasakitan ko, ipakita na ako na dili para magpakiluoy or to gain empathy, but to show yung nga ingani ang Kristohanon, dili exempted sa kasakit, pero ang nakanindot kay overcomer ta. We should be an example as a learners, as speakers, and as doers. Dapat mahimong tamang function. Amen. Praise the Lord. So as a Christian, ang pangutana, are we an example to others? Are we an example sa atong katapat? Nahimo ba kang example sa imong katapat karon as a Christian? Kung dili pa, set up as an example. Manindog ta? Hallelujah. You know what? I believe God is talking to us. Hapit na mabalik ang Diyos. Dili pwedeng hangtod karon wala paghihapon ta nag-function as Kristohanon. Dili pwedeng hangtod karon wala paghihapon tayo nakatunan. Dili pwedeng hangtod karon ding paghihapon ta kalintok og pagpasalamat or testimony or di gihapon ta maka-share sa pulong sa Dios. Di gihapon ta makasulti og blessing ngadto sa uban. Dili pwedeng hangtod karon way makita ang nindot nga buhat kung tinuod ta nito sa Dios. Ang atong pagtuo kung buhi makita sa atong binuhagan. Hallelujah. We should ask God na kanina kinabuhi nga nasa ato karon. I-offer na to sa iya. Pangayon na to ang tabang. We are limited on our own. Di na to kaya kung kita lang. It's our time nga ihatag na itong muli atong kaugalingon sa Diyos. Huwag atong paningkamutan na magkaton, sumala sa calling, sumala sa purpose manong na